Ano kaya ginagawa ng presidente natin? Bakit din niya approve ang mga House bill na yan? Ito po mga master ay tumutukoy doon sa mga bills na may kinalaman sa salary increase na siya pong inaabangan at hinihintay ng mga civilian personnel ng gobyerno. So bakit nga ba hindi inaaprubahan ng Pangulo itong mga House bills na ito na tungkol sa salary increase? Unang-una po dyan mga master ay mayroon po tayong proseso bago po aabot sa kamay ng presidente yung mga panukalang batas. Hindi po pwede na kapag House bill pa lamang ay automatic nang aprubahan na ng Pangulo. No, dumadaan po yan sa maraming pagdinig sa committee mismo doon sa House of Representatives at sa Senado. Dumadaan din po yan sa pagdinig sa plenary mismo, no, sa mismong Congress, sa House of Representatives at sa Senado. At kinakailangan na itong mga kongresista at itong mga senador ay makapag-approve muna ng kani-kanilang bersyon ng salary increase, no? So kaya dapat yung mga bills, House bills na nasa House of Representatives dapat ay aprobado muna ng mga kongresista para ito ay magiging isang bersyon na siyang nanggagaling sa kanila. Doon naman sa Senado, mga Senate bills ay dapat din mag-approve itong mga senador po natin na kanila din pong bersyon. At itong dalawang bersyon na ito ay dapat magkapareho po bago ito isa-submit sa Malacanang for signature of the President. Kasi kung hindi po magkakapareho itong bersyon ng dalawa pong houses ng ating Kongreso ay kinakailangan po nilang mag-meet, no? Kinakailangan po nilang magkita-kita, mag-meeting, mag-discuss, no, kung saang bersyon yung masusunod at saang anong provisions ng mga bersyon nila yung masusunod. So kapag mayroon na pong pareho, iisa na bersyon itong mga senador at mga kongresista, saka na po yan isasubmit sa Malacanang for signature of the President. Doon pa lamang po magkakaroon ng kapangyarihan ang Pangulo para lagdaan yung approve ng mga bills para ito ay maging batas, no? So magkaiba kasing branches of government yan. Ito mga gumagawa ng bills, gumagawa ng mga batas ay nasa legislative department. Tapos ang Pangulo natin is nasa executive. So mayroon po yung proseso kasi equal power itong dalawang branches of government na ito. So hindi pwede na si Presidente ay automatic na lalagdaan i-approve yung mga bills doon sa House of Representatives na hindi pa ito dumaan sa kanila po mismong proseso kasi ibang branch po yung House of Representatives at saka po yung Senado. So may process sa paggawa ng batas, may process sa pag-approve ng mga bills para ito ay maging batas at yun po ang sinusunod, no? Kaya nga po ay hindi po natin pwedeng questionin ang Pangulo sa ngayon kung bakit hindi niya inaaprubahan ang mga bills na ito. Siguro unang-una ay atin po munang tingnan kung ano po yung nangyayari doon sa dalawang houses ng ating Kongreso, kung bakit hindi po naging hindi po napag-usapan sa ngayon itong mga bills tungkol po sa salary increase, no? Although yung presidente ay pwede po siyang magbigay ng kanya pong mga priority bills, no? Kung ano po yung mga gusto niya maging priority na siya pong bibigyan ng pansin, no, ng mga mambabatas po natin. So may cases na ganun po yung nangyayari. At may cases din naman po na nasusunod at may cases na hindi po yun nasusunod. Pero kapag magkapartido po sila, usually ay nasusunod po, no, kung ano yung sinasabi ng Pangulo na priority bill para po sa kanya. Pero yung process talaga ng batas ay talagang dapat dadaan muna sa approval ng Kongreso o kaya ay doon po sa Senado bago ito aabot sa Malacanang for signature ng Pangulo. So abang-abang na lamang po tayo mga master. Baka po sa Enero, no, o kaya ay itong natitirang 2 araw na lamang na working days, no, kaya ay sa January magkakaroon tayo ng executive order or whatever po na magiging pwedeng gawin ng Pangulo kung hindi po talaga magkaroon ng approved na bills ito pong ating mga mambabatas.